serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga mananampalataya ng itim na Nazareno na palalimin pa ang koneksyon sa Panginoong Diyos at maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at habag para sa mga Pilipino. Ito ang naging mensahe ng Pangulo kaugnay sa selebrasyon ng Pista ng Itim na Nazareno noong araw ng Martes, Enero 9. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Patunay ang Pista ng Itim na Nazareno sa tindi at tibay ng pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang Facebook account, sinabi nitong isang testamento ang Feast of the Black Nazarene saan ay hindi matatawarang pananalig ng mga Katoliko sa Pilipinas. Sana, sabi ng Pangulo, ay makabuo ng lipunang may katarungan at malasakit ang ganitong iniuukol na pagpapahalaga at paggalang sa itim na Nazareno. Ganon din ang isang bagong Pilipinas na naglalarawan sa halaga ng pagkakaisa, pag-unawa at progreso para sa lahat ng mamamayan. Sa paunang mensahe ng Pangulo para sa Pista ng Black Nazarene ay hinikayat nito ang mga mananampalataya na palalimin pa ang kanilang koneksyon sa Panginoon Diyos at maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at habag para sa mga Pilipino at sa buong bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sisiguruhin na magpapatuloy ang kalinisan sa Bagong Pilipinas Nationwide Cleanup Program mula sa mga barangay at youth officials sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, bibigyang pagkilala sa programang ito ang mga magpapamalas ng natatanging dedikasyon sa kanilang tungkulin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan.
Sisiguruhin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang kalinisan sa bagong Pilipinas Nationwide Cleanup Program mula sa mga barangay at youth officials sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, kada buwan susukati ng pamahalaan ang performance ng bawat barangay council sa pagsusulong at pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa kanilang lugar. Bibigyang pagkilalaan niya ang mga magpapamalas ng natatanging dedikasyon sa kanilang tungkulin. Ayon sa Pangulo, ang inisyal na tagumpay ng programa ay bunsod ng bayanihan efforts ng mga komunidad sa paglilinis ng mga paaralan, kalsada, kanal at palengke tungo sa pagkakaroon ng mas maayos at mas ligtas na komunidad sa bansa. Ayon sa ulat ng DILG, nasa 5.1 million na kilo ng basura ang nakolekta ng higit nasa 1.2 million na individual na nakibahagi sa nationwide cleanup program. Ano ang bago na itinatag natin sa bagong Pilipinas? Ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay gagawin nating tuloy-tuloy. Buwan-buwan na susukatin ang performance ng barangay council at kikilalanin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Higit sa lahat, ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Yan ang isang bago sa bagong Pilipinas. Mga kabarangay, saludo ako sa inyo. Mula sa Malacanang, ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. iniulat na mayroong 177 opisyal ng Philippine National Police ang sangkot sa illegal na droga at iba pang criminal offense ang kasalukuyang may kinakaharap na asunto sa hukuman. Iniulat din ng Pangulo na bukod sa mga sangkot sa illegal na droga, kinasuhan din ang mga nagtatanim ng ebidensya at nagsasagawa ng pag-aresto na hindi naaayon sa batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Iniulat ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa 177 mga opisyal ng PNP na sangkot sa illegal drugs at iba pang criminal offense ang kasalukuyang may kinakaharap na asunto sa hukuman. Sa Facebook video post ng Pangulo, sinabi nitong bukod sa mga polis na dawit sa ipinagbabawal na gamot ay kabilang din sa kanilang kinasuhan ang mga nagtatanim ng ebidensya, mga nakagawa ng hindi naayon sa batas na mga pag-aresto at sangkot sa excessive violence. Ang nasabing datos, sabi ng Pangulo, ay sa area pa lamang ng National Capital Region. Dagdag ng Pangulong Marcos na nasa 151,818 court cases. Sa pangunguna ng DOJ, ang naisampana sa korte bunga pa rin ng illegal na droga, partikular noong 2022 hanggang 2023. 121,582 anya dito ay nagresulta na sa conviction at sa huli ay sa pagkakakulong. Binigyan din ng Pangulo na hindi lamang ito maganda para sa datos ng gobyerno, kundi higit sa lahat ay ang magandang epekto ng nasabing accomplishment na magpapaulat panlalo ng pamumuhay sa komunidad, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police o PNP planong magtayo ng 127 na mga bagong istasyon ng pulis sa buong bansa ngayong taon. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na sa pamamagitan ng mga karagdagang istasyon ay mas mapapahusay ang administratibong sistema ng pambansang pulisya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Target ng Philippine National Police o PNP na magtayo ng 127 bagong istasyon ng pulis sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ito ay para maging mas epektibo ang PNP sa paghatid ng serbisyong pangkapayapaan at kaayusan sa mga mamamayan. Sa pamagitan din niya ng mga karagdagang istasyon ay mas mapapahusay ang administratibong sistema ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Gene Fajardo,
1.44 na bilyong piso mula sa aprobadong budget ng PMP para sa 2024 ang nakalaan para sa pagtatayo ng 127 bagong istasyon sa 13 police regional offices. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Unang Ginang Liza Araneta Marcos kasama si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Love for All Caravan sa Lucena City sa Quezon Province. Kasama ang iba pa mga opisyal na mahagi ng tulong ang Unang Ginang sa mga kapuspalad. Dinayo ng caravan ang mga residente sa Lucena City sa Quezon Province para maghatid ng tulong mula sa gobyerno. Ang Love for All o Laboratory, Konsulta at Gamot para sa Lahat project ay proyekto ni Unang Ginang Liza Marcos. Kasama sa caravan sina Public Attorney's Office o PAO Chief Persida Acosta, Quezon Governor Angelina Tan, DOH o Department of Health Secretary Teodoro Herbosa at TESDA Director General Suharto Mangudatatu. Ang proyekto ay isa sa mga inisyatiba ng Unang Ginang para gumawa ng essential healthcare services tulad ng libreng konsultasyon, health screening at assessment, laboratory test at mga gamot na mas madaling makuha ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blodes. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi nito maaring diktahan kung anong brand o modelo ng jeepney units ang kukunin ng mga kooperatiba at operator bilang pagsunod sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Binigyang diin ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na ang mga jeepney cooperative ay maaring bumili sa alinmang manufacturers, gawa man ito sa bansa o mula sa Japan o China dahil hindi nakikialam ang gobyerno sa proseso na hinahawakan ng mga kooperatiba. Nilinaw din ni Guadis na may autonomiya ang mga transport cooperative na pumili ng mga manufacturer na inaprubahan ng Department of Trade and Industry na sumusunod din sa Philippine National Standard. Sa kasalukuyan, mayroong 32 modelo ng modernong jeepney ang bumubiyahe sa bansa, kung saan ay locally manufactured o locally assembled jeepneys. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Marami pang dapat gawin ng pamahalaan upang mapaunlad ang kalagayan sa buhay ng mga Pilipino sa pagpasok ng 2024, partikular sa sektor ng paggawa. Ito ang paniniwala ng National Economic and Development Authority o NEDA makaraang maitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 3.6% na pagbaba ng unemployment o bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Nobyembre ng 2023. Batay sa ulat ng PSA, katumbas ito ng 1.83 milyong Pilipino na walang trabaho o mas mababa ng 350,000 kumpara sa 2.18 milyong Pilipino na walang trabaho noong Nobyembre ng 2022 o 4.2%. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangan palawakin pa ang digital economy kabilang ang sa micro, small at medium enterprise upang lalo pang mapataas ang bilang ng mga nagkakatrabaho. Dahil dito sinabi ni Balisacan na pagkakataon na upang samantalahin ang mga ipinatutupad na reforma upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan, partikular sa digital infrastructure. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nananatiling normal ang serbisyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa kabila ng tumamang 7.1 magnitude na lindol sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, madaling araw ng Martes. Kinumpirma ng NGCP na matatag at hindi natinag ang Mindanao Grid sa kabila ng naramdamang malakas na pagyanig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nananatiling normal ang power transmission services nito sa kabila ng tumamang 7.1 magnitude na lindol sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw. Ayon sa NGCP, nananatiling intact at stable ang Mindanao Grid sa kabila ng naramdamang malakas na pagyanig. Wala ring naitalang power interruptions na may uugnay sa nangyaring lindol at wala ring naiulat na pinsala sa mga transmission facilities kung saan naramdaman ang magnitude 7.1 na lindol. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Simula Enero 8, ipinagbawal na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng mga manok at iba pang produkto nito mula sa Belgium at France. Batay sa ulat ng DA, apektado ng highly pathogenic avian influenza o HPAI ang mga manok kabilang ang wild birds sa nasabing mga bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ipinatupad ang import ban upang maiwasan ang posibleng pagpasok ng HPAI H5N1 sa Pilipinas. Kabilang sa mga ipinagbabawal ang poultry meat, day-old chicks, hatching egg at poultry semen sa Pilipinas. Samantala, ang meat imports na nasa transit na bago ang ban ay papayagan pa rin makapasok sa bansa kung ang mga manok ay kinatay o ang mga produkto ay ginawa noon o bago ang Nobyembre 12 ng 2023 para sa France at Nobyembre 16 naman ng 2023 para sa Belgium. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bureau of Customs o BOC nalampasan ang Annual Revenue Collection Target para sa taong 2023. Sa ulat ng Department of Finance, nakakolekta ang BOC ng 883.624 na bilyong piso mula Enero hanggang Disyembre ng 2023. Mas mataas sa target na 874.16 na bilyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Nalagpasan ng Bureau of Customs ang kanilang annual revenue collection target for 2023. Ayon sa Department of Finance, nakakolekta ang BOC ng 883.624 billion pesos simula January to December 2023. Mas mataas ito sa target na 874.16 billion pesos. Nag-step up din ang adwana sa kanilang kampanya laban sa smuggling at mas pinalawig na enhanced trade facilitation sa pamamagitan ng digitalization initiatives. Dahil sa modernization initiative ng adwana, pinangaralan ang ahensya bilang second best among ASEAN member states sa 2023 United Nations Global Survey on Digital at Sustainable Trade Facilitation na may score na 87.10%. Kinilala rin ang BOC ng Singapore Customs at o United States Agency for International Development o USAID sa efforts nito na ipromote at ipatupad ang ASEAN Single Window and Electronic Phytosanitary Certificate System. Pinuri ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang BOC sa kanilang outstanding performance sa nakalipas na 2023. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU formal na inilunsad noong Lunes ang bagong slogan ng tanggapan para sa taong 2024. Ang bagong slogan na tinawag na Peace, Bawat Buhay Mahalaga ay inilunsad kasabay na isinagawang New Year's Call at Monthly General Assembly ng OPA-PRU noong Lunes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne.
Formal na inilunsad ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. ang bagong slogan ng tanggapan para sa taong 2024 na Peace, Bawat Buhay Mahalaga. Ito ay kasabay ng isinagawang New Year's Call at Monthly General Assembly ng OPAPRU. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Secretary Galvez ang lahat ng tauhan ng OPAPRU sa kanilang mahalagang kontribusyon sa pagkamit ng milestone sa comprehensive peace process ng bansa sa nakalipas na taon. Tinukoy ni Galvez ang tagumpay ng Bangsamoro Peace Process na kinatampukan ng pagkumpleto ng decommissioning ng mga dating mandirigma ng MILF noong nagdaang taon. Hinimok ni Galvez sa mga tauhan ng OPAPRU na ipagpatuloy ang kanilang mahusay na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapangalagaan at mapalawak pa ang tagumpay na nakamit sa larangan ng kapayapaan sa mga darating na taon. Mula sa AFP, to si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dagupan City Mayor Belen Fernandez nangakong magpapatuloy ang programang Goodbye Gutom upang makamit ang zero hunger sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Ang itorya sipan si Dagupan City Mayor Belen Fernandez, Jadsaray Dagupenyo yaman tuloy-tuloy sa programang Goodbye Gutom ya Local Government Unit o LGU ya Dagupan City Pangasinan. Sa Goodbye Gutom sa ubat, ya syudad pian nagamuray target ya zero hunger jad kabuan daray residente. Sa sistituen programa at mangibunog at talumplutan sa kaya barangay, at syudad ya saray panangan tan saray nakaukulan na kailangan asinga gatas tan bitamina. Mibibiyang at sayan programa ilay volunteers sa City Nutrition Office, City Health Office, Barangay Council, tan pigaran pribadong kumpanya. O nung datos ng Mayor Fernandez, 50% lansay kabuan na saray ugugaw at syudad yadagupan so akalay benepisyaryo at sayan programa. Niyarom tunin ng Mayor Fernandez ya sayan numero at say mambaga ya matalunggaring iyan panumpisay programa. Suportay LGU met kuno iyan proyekto at sa United Nations Development Goal. Temporaryan intunda iyan programa at sayan bulan niya Enero, balit ang itarya sipan si Mayor Fernandez sa mantuloy-tuloy iyan programa, pra-plansya ng labat kunoy arum ya plano asi nga i-connect ay vaccination campaign, tapyan nagamuran sa holistic approach at sayan programa. Manlala po dyan RP Dagupan City Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Suporta para sa mga programa ng Department of Education sa Mountain Province. Suportado ng mga local chief executive. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Suportado ti local chief executives wenno LCEs dagiti programa ti DepEd Mountain Province. Ti suporta kat inyabkas dagiti lokal nga opisyal nga inpangruna ni Mountain Province House Representative Maximo Dalug Jr. Ti provincial government ken dagiti mayor iti naangay at DepEd LCEs kumustahan 2024 idi napalabas alawas ditoy Bontoc. Sigon ken ni Dalug Jr. masapol matutukan ti edukasyon dagiti ubing iti probinsya nang runa iti tayak ti English, Math, ken Science. Reaksyon dayto iti kongresista ken dagiti lokal nga opisyal iti report ti DepEd ang nababati score dagiti estudyante iti elementarya ken sekundarya iti naisayangkat nga assessment iti Math, English, ken Science. Inbaga pa iti DepEd nga adu dagiti estudyante iti probinsya ti marigatan nga agbasa. Nagkaykaysa nga inyabkas Dadalog Jr., Bontoc Mayor Jerome Tudlong, Paracelis Mayor Marcos Ayangwa, ken dagiti representante ti PLGU ken MLGUs ti panagtultuloy ti panang suportada kadagiti programa
aktibidad ken proyekto ti DepEd para iti panakaitag-ay ti kalidad ti edukasyon dagiti ubing ditoy Mountain Province. Narpos na Bontok, Donna Carisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Mga kooperatiba sa lungsod ng Tabuk, benepisyaryo ng Inspire program ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Iti lima nga Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion when Inspire program ti Kalinga, Syudad ti Tabuk, baba ni Alliance of Tribes for Oneness in Development Credit Cooperative, iti nakaawat ti kadakalan a pondo. Dahito iti pakamo ni Atop DCC Board of Director Season Paot. Kuna nga swine racing iti livelihood project iti nasawa kooperatiba, iso nga ito iti pangusaranda iti pondo nga iti income ket mapan iti kooperatiba saan nga kada miyembro. Ni paot matlang iti nang idonar iti lote sa jay sitio Guabang para iti swine production. Sigon kadagitipan nakabagi iti DA car na itad iti 10 million peso a capital gapot a makita da nga daan potential ti kooperatiba apadakkelan iti agri-livestock business. Manamnama nga nagrugi ti construction ti proyekto iti mata lang lawas ket malpas iti may sagasat 20 ket 3 nga aldaw. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagpadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi mula dyan sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Love for All Caravan, pinilahan ng daan-daang taga-lalawigan ng Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Pumila ang daan-daang Quezonian sa Love for All o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat kahapon sa Quezon Convention Center, Lucena City. Sa ilalim ng programa, libre ang mga serbisyong laboratorio tulad ng Complete Blood Count o CBC, urinalysis, fasting at random blood sugar, cholesterol, fecalysis, electrocardiogram o ECG at PPD test para sa tuberculosis. Libre rin mga bakuna laban sa flu at pneumonia para sa mga senior citizen, BHWs, buntis at military personnel. Nasa 3,000 na mga Quezonian ang tinatayang nakinabang sa mga libreng serbisyo ng programa kahapon. Bandang alas 10 ng umaga kahapon nang dumating si First Lady Liza Araneta Marcos na siyang pangunahing nagsusulong ng Love for All. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Pag-ibig Fund Office sa lungsod ng Puerto Princesa. Mas pinalawig pa ang kampanya kaugnay sa MP2 program ng ahensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa. Masiing palabag pa ianang opisina ang Pag-ibig Fund Puerto Princesa Andang Palba para sa andang padayon nga pagkasa ang MP2 Modified Savings Program sa syudad ig sa probinsya. Segun kay Puerto Princesa Pag-ibig Fund Branch Manager Emily Bing Platero, baken pareho sa mga bangko, tax-free ang dividend earning nga kikitaan ang isarang ag-ulog pondo sa inkokong programa. Makunta na ang pinakamababang kontribusyon nga pwede iulog ang isarang miyembro ang ahensya sa MP2 program ay 5 kagatos, ig ang pinakamataas o pinakamabel ay 10 milyong piso. Ag malaki pa si Platero nga kabebetang nga superior ang iskema ang programang dia kung ikukumpara sa iba pang mga financial institutions pareho ang bangko. Sa dadi, segun ka Platero ay agadaang lamang sa 6.53% ang kita o earnings ang mga ulog ikandidat sa programa kadadagon. Kasabay ag pagkon, in kaso magpalawaran ipanibagong dividend earnings rate andang opisina
siguradong hindi dya agbaba sa 6%. Agalindigi ang siyudad di ang Puerto Princesa Kadamian Lakas Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Damian mula dyan sa Palawan. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, mga biktima ng malakas na lindol na yumanig sa Surigao del Sur noong buwan ng Disyembre, patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Padayon karon ang koordinasyon sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Surigao del Sur ngadto sa Regional Office sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dinhi sa Caraga Region alang sa paghatag og dugang hinabang ngadto sa mga biktima sa kusog nga linog nga mitay og dinhi sa probinsya ning miaging bulan sa Disyembre. Sa paghihinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Hershey Nunez ang PSWDO officer ning probinsya nga doon na sila nakatakda nga virtual meeting tali sa maong buhatan karong adlong Biyernes, Enero 12 nining tuiga. Sumala pa nga paghisgutan sa maong meeting mao ang giplanuhan nga pagpaigayon og payout ngadto sa mga biktima sa linog. Sigon niini nga ilang pangamdaman ang maong aktibidad pinagi sa pagplastar sa mga tahas sa ilang mga Municipal Social Welfare and Development Officer ug ban pa mga personahe nga mao'y modubala sa maong payout. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Isang dating miyembro ng ASG sa Sulu, nagbalik loob sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Limila paparintay ng Bukbakas Talbilang sinatumpukan Abu Sayyaf headquarters in Tactical Operations sa Group Sulutawi-Tawi at Tawatog Sultaw Barangay Busbusulo sin kahapon yaon. Liyawang paglililahay ni Tactical Operations sa Wing Western Mindanao habawan si pagdakura Brigadier General Rocky Binag sina Philippine Air Force Wing Commander hakagi sina Tog Sultaw. Nagamumpa tiniya tulong tabang si Deng FS Westman 3012 AISS and 300 Air Intelligence and Security Wing. Iban si Deng 723rd SOS, 728th CG, 710th Special Operations Wing sa Philippine Air Force at tulong tabang day sub si Deng 1101st Infantry Brigade, Iban 41st Infantry Battalion, sin 11th Infantry Division Philippine Army, Iban sin Joint Task Force Orion, Provincial Intelligence Unit sin Sulu PPO, Sulu Provincial Intelligence Team, RIU-9, 54th Special Action Company, 5th Special Action Battalion, Talipao Municipal Police Station, Iban si Denga 7th Special Action Battalion, Special Action Force. Dungan hay nilila niya rigsab inabok Garand Springfield Rifle ang minapagtagdapoy hay ni. Denga RP Holo inifat mga Deligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Yan po ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento para sa ating business news at ating sports news. Parehong ibibigay po ito na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kumpiyansa ang isang industry research company sa magandang takbo ng Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas pagdating ng ikalawang bahagi ng 2024. Sa inilabas nitong komentaryo, kumbinsido ang research firm na BMI na mag-i-improve ang pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas sa mga darating na quarter matapos ang mapaklang contraction nito sa 15% mula Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon. Ayon sa research unit ng Fitch Solutions, talagang naging mahina ang performance ng FDI sa pangkalahatan dahil sa hindi magandang kondisyon ng global monetary noong 2023. Sa kabila nito, naniniwala ang research firm na mababawi ang mga ibinabang kumpiyansa ng investors noong nakaraang taon buhat sa inaasahang pagluluwag ng monetary policy ng mga bansa kabilang na ang Estados Unidos sa second half ng 2024. Bukod pa rito, isa rin sa tinukoy ng BMI na kondisyong magpapaganda sa FDIs ng Pinas ay ang business-friendly environment na ginawa ng Marcos administration sa mga nakalipas na buwan. Maalalang kahit bumaba ang net FDI inflows ng Pilipinas sa unang 3 quarters ng 2023, nagawa pa rin itong maungusan ang Malaysia at Thailand sa nasabing kategorya at maging ikatlong bansa sa ASEAN na may pinakamalaking daloy ng pamumuhunan mula sa mga dayuhan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nangako ang Department of Trade and Industry o DTI na lalo pa nitong palalakasin ang pangingimbita sa mga investor na mamuhunan sa Pilipinas sa layong maparami ang dekalidad at high-paying jobs sa bansa. Ginawa ng ahensya ang commitment kasunod ng pagbaba muli ng unemployment rate sa bansa noong Nobyembre, ang pinakamababa mula noong 2005. Ayon kay DTI Undersecretary Kim Bernardo Lokin, mas pinalakas pa ng Investment Promotion Agency o IPA sa kanilang investment strategy sa bansa, kalaki pang pagpapabuti pa sa ease of doing business. Sa pamamagitan niya nito, mas marami pang negosyo na may mataas na value sa mga serbisyo at trabaho ang ma-attract ng Pilipinas. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba na lamang sa 3.6% ang unemployment rate noong Nobyembre, 0.6% mas mababa kumpara sa 4.2% naitala noong Oktubre ng 2023 at ng Nobyembre ng 2022. Samantala, sinabi naman ni Lokin na mula sa 4 na trilyong pisong halaga ng foreign investments na nakuha ng bansa noong nakaraang taon, inaasang dagdag na humigit 220,000 trabaho ang malilika nito sa mga susunod na buwan at taon. Gamit ang nasabing dagdag na trabaho, masisiguro ng bansa ang bababang unemployment rate sa mga darating na buwan habang patuloy ang kanilang pangungumbinsi sa mga bagong investor na mamuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatarget ng Pilipinas na maumpisahan na ngayong unang bahagi ng 2024 ang implementasyon ng Free Trade Agreement o FTA nito sa South Korea. Ginawa ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Seferino Rodolfo ang pahayag humigit 4 na buwan ang nakalilipas matapos lagdaan ng Manila at Seoul ang kasunduan sa layong mapalakas pa ang relasyon at partnership ng dalawang bansa. Anya, umaasa ang Pilipinas na sa first half ng 2024 ay tuluyan ng mapagana ang kasunduan nang sa gayon ay mapakinabangan na ng dalawang bansa. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang FTA ng Pilipinas at South Korea ay magsisilbing tratado o treaty na kinakailangang sumalang sa ratifikasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at masang-ayunan ng sangay lehislatura. Samantala, naniniwala naman si Trade Undersecretary Alan Gepti, ang tumatayong lead negotiator ng bansa sa mga FTA, na hindi magtatagal ang pag-aproba sa Senado ng nasabing tratado lalo't hindi ito kahalintulad ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na mas komprehensibong kasunduan.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. balik sa pagsusuot ng Philippine jersey si Justin Baltazar para agapayan ng Manila-based team na Strong Group Athletics sa kampanya nito sa ika-33 edisyon ng Dubai International Basketball Championships sa United Arab Emirates ngayong buwan. Makakasama ng 6'9" o 6'9" Pampanga native si naturalized player Andre Blatch at mga import na sina Dwight Howard, Andre Robinson at Mackenzie Moore sa ilalim ng pagmamando ni Strong Group Head Coach Charles Chu. Sasamahan din ni Baltazar ang local players na sina reigning UAAP MVP Kevin Kiambao at yung pang bigating collegiate players na sina JD Kagulangan, Alien Liwag, Tony Inot, Justin Sanchez at Francis Escandor. Bago ang 2024 edition, nakapaglaro na sa 2023 tourney si Baltazar kasama ang Philippine team na bigong makausad sa semifinals bunsod ng 106-97 loss sa Al Riyadi ng Lebanon. Kagagaling lamang ni Baltazar sa ikalimang season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL kung saan nakuha niya kasama ang Pampanga Giant Lanterns ang Corona kontra Bacoor City Strikers. Nakupo rin ni Baltazar ang Most Valuable Player Award sa nasabing liga. Samantala, gamit ang suporta ng bagong imports, tangka ng Strong Group na makasampa sa semis kung di man pala rin sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa tennis naman, bigo muli si Filipina tennis star Alex Ayala na makaabante sa knockout round ng 2024 Australian Open matapos na payukuin ni Rebecca Peterson ng Sweden gamit ang 6-2, 75 results sa opening round ng qualifying draw. Sa kanilang match, agad na umiskor si Peterson ng 2 points kontra Ayala na kalaunay muntik pang masulutan ng Pinay tennis player gamit ang abanting 3 points. Nawalan naman ng saysay ang pagpupursige ni Ayala ng umalagwa ang pagsiguro ng set 1-0 ni Peterson. Pagdating ng second set, sinubukan pang palagan ni Ayala ang opensa ng WTA rank number 128 ngunit tuluyan ng kinapos ng mapaabante ni Peterson ng ungos sa 75 at maselyuhan ang nasabing set. Ito na ang ikalawang taong sunod na early elimination ni Ayala sa qualifying round ng Grand Slam tourney buwat sa 6-4, 6-7 at 3-6 loss kay Misaki Doi ng Japan sa 2023 edition ng torneo. Samantala, mula naman sa panalo kontra Ayala, sunod na asignatura naman ni Peterson si Anastasia Zarakova ng Russia na una ng pinataob si Belarusian tennis player Jana Kolodinska gamit ang 6-1 at 6-3 results. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, baling naman tayo sa basketball. Magkasunod na laban ang pinangunahan ni Brandon Ramirez para ibandera ang FC or MCFA Solver at angkinin ang korona ng Leg 2 ng PBA 3x3 Season 3 Third Conference nitong Martes sa Ayala Malls, Manila Bay. Tumipa si Ramirez ng 9 na puntos at 4 na rebounds para bawagin ang San Miguel 19-17. Nakakuha naman ng tulong si Ramirez kay Louis Vigil na nakagawa ng 7 puntos at agapay na tig-1 puntos mula kina Terence Tumalip at UTN Andrada. Bago ang finals match, si Ramirez din ang tumimon sa MCFA Solver para dispatchahin ang NLEX sa semis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa football naman, inanunsyo ni Dan Palami ang pagbibitiw nito sa pwesto bilang team manager ng Philippine Men's National Football Squad. Ayon kay Palami, ang resignation niya ay magbibigay pagkakataon kay Philippine Football Federation o PFF President John Gutierrez na manduhan ng Philippine Ascals at maisakatuparan ng plano nila para sa men's football team ng bansa. Si Palami ay bahagi na ng Men's National Football Team simula pa noong 2009 at siyang nagpakilala muli sa larong football sa bansa sa pamamagitan ng Ascals. Noong 2010, nakapasok ng semifinals ng Asian Football Federation o AFF Suzuki Cup ang Ascals at naulit pa ito noong 2012, 2014 at 2018. Kasama rin si Palami sa makasaysayang pagpasok ng Ascals sa Asian Football Confederation o AFC Cup noong 2019. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo at balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. At yun na nga, nahigitan na ng Metro Manila Film Festival o MMFF 2023 ang record ng pinakamalaking kinita ng taunang film fest na naitala noong 2018. Kasi umabot na sa 1.069 billion pesos ang gross sales ng 10 official entry sa ika-49 na edisyon ng MMFF na tumakbo mula December 25, 2023 hanggang January 7 nitong 2024 at ngayon nga ay inextend pa nga ito hanggang January 14 dahil talagang most requested itong mga entry ng MMFF noong 2023. At yun nga, nalampasan na nito, itong edisyon na ito, ang kinita ng 8 pelikulang kalahok sa MMFF 2018 na umabot naman sa 1.061 billion pesos sa 2 linggong pagpapalabas nito sa mga sinehan. At ito nga mismo ang kinumpirma ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairperson and Concurrent MMFF Execom Chairperson Attorney Don Artes sa naganap na press conference sa new MMDA Building Doña Julia Vargas Avenue sa lungsod ng Pasig. Quote and unquote, this is despite the fact na noong 2018 also or almost 1,200 cinemas po ang open. This year po, nasa 800 lamang yung sinehan natin. Marami pa pong nakasara. Siguro po, masasabi natin na yung success po ng 2023 MMFF ay due to the quality of the films we offered. Kahit na po 10 yung pelikula, as compared dati na 8, talaga naman pong magaganda ang pelikula, maayos ang pagkakagawa. Yan nga ang sabi ni Attorney Artes. Anya pa, quote and unquote,
At yun pong observation namin dito before ang bulk po ng nanonood ay CDE market. Ngayon po, halos na-cover natin pati nga A, B, and C. In fact, parang mas marami pa nga po yung segment ng market na nanonood from A, B, and C dahil sa mga comments po ay nakikita naming maraming nanonood ng 2, 3 o mas marami pa na pelikula. Ayan, coming, no? Sa isa ring nanood ng MMFF na 5 ang pinanood na entry. At sabi pa nga dyan, no, ni Attorney Artes, no, quote and quote, may mga iba pa na inulit pa ang pag nagustuhan nila ang pelikula, 2 beses nilang pinapanood. So, hopefully, we can sustain this hindi lamang ngayong Metro Manila Film Festival. Sana po makapag-offer pa yung ating mga production companies ng mga dekalidad na pelikula sa buong taon. At ine-encourage din po namin yung mga producers na mag-produce ng mas magaganda pang pelikula para sa 2024 Metro Manila Film Festival, which is our 50th edition. Ayan. Samantala, ibinahagi rin, no, ni Attorney Artes na walang magaganap na Summer MMFF ngayong taon. Kung ating matatandaan, nagkaroon nga ng Summer MMFF last year. Quote and quote, ako po ay humihingi ng paumanhin dahil hindi na po kami magsa-summer ang Metro Manila Film Festival dahil gusto po naming mag-concentrate sa 50th edition natin. Pero marami din naman po tayong activities na naka-line up. Nag-usap po kami ng FDCP, ang Film Development Council of the Philippines, sa pangunguna ni Chair Tirso Cruz III na kung pwede instead na Summer MMFF ay magkaroon ng pista ng pelikulang Pilipino para masustain po natin yung momentum. At kami po sa MMFF ay nag-offer ng tulong kung sakaling magkoconduct po ang FDCP ng pista ng pelikulang Pilipino. Yan ang paliwanag pa ni Attorney Artes. Tumanggi ring kumpirmahin, no, ang opisyal ng MMDA at MMFF ang balitang Rewind, no, ang pelikula kung saan nga nagbibida nga itong sina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang top grosser this year. Kung ating matatandaan ay may lumabas nga na fake news, no, tungkol sa kinita ng bawat isang entry ng MMFF 2023, no? Pero ito nga, sinabi nga na fake news at hanggat maaari hindi talaga nila nilalabas, no, kung magkano yung kinikita ng isang pelikula, no, na entry ng MMFF para rin hindi ma-impluwensyahan, no, kung yung mga manonood kung ano yung mga pwedeng panoorin nila, no, dun sa MMFF para maging fair naman, no, sa lahat ng mga entry. Kasi aminin naman natin o hindi, 'di ba, ay meron talagang iba na mas marami talaga yung kanilang nakuhang sinehan, no, kumpara dun sa ilan, no. Habang nung after, 'di ba, nung Gabi ng Parangal, nung nagkaroon ng Best Actor, Best Actress, Best Picture, dun na nagkakaroon ng mga bagong interest talaga yung mga manonood, kung ano yung mga pwede pa nilang mapanood dito nga sa mga MMFF official entries. Samantala, nagbigay na ng kanyang saloobin ang talent manager at showbiz reporter na si OG Diaz hinggil sa kumakalat na chismis na may namamagitan kina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Ito ay matapos mag-viral ang video ng dalawa together sa loob ng isang sikat na bar sa Alabang. Sa kanyang latest episode ng OG Diaz Showbiz Update, sinabi nitong isa si Barbie sa mga may-ari ng bar kung saan sila nakitang magkasama ng kapamilya actor. Quote and quote, ang totoo niyan, si Barbie Imperial ay isa sa mga shareholders. Ang may share si Barbie ay yung branch sa Timog, QC at Alabang. Yan ang panimulangan ni Mama Ogs. Pagpapatuloy pa ng talent manager, quote and quote, so bilang siya ay isa sa mga may-ari, may obligasyon ito na pumunta sa kanilang mga negosyo at mag-entertain sa mga bisita para magpakita na bisita na yon ay puntahan ng mga artista. Paglilinaw naman ni OG, walang share si Richard sa bar, pero nagkataong kaibigan nito ang mga may-ari. No, sabi nga ni Mama Ogs, no, quote and quote, parang 4 na tables yun. Syempre, nagte-table hopping ang lolo mo dahil lahat yun ay kaibigan niya. So, nung naupo siya kay Barbie, nakuna ng picture, kahit sino pang babae yan, lalo na kung ang lalaki o yung babae ay involved sa isang relasyon at sa isang hiwalayan, talagang tututukan ng mga marites kung sino ang next na makakasama. Ayan. Aniya,
Tulad ni Sara, as in Sara Labati, kung may makikita itong kasamang lalaki, makukunan rin ito ng larawan at ililink sa nakasama. At sa pagtatapos naman ng ating segmento sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay ng pahayagang veteran actor na si Leo Martinez tungkol sa kanyang 6 na anak. Isa na nga rito ay ang naging anak nila ng award-winning actress na si Sherry Hill na pumanaw noong August 5, 2022 sa edad na 59 matapos makipaglaban sa endometrial cancer. Ang tinutukoy nating mga kamarites ay si Jeremiah David Hill Eigenman o Jay na magdiriwang ng kanyang 37th birthday sa darating na January 19. Nagtatrabaho ang anak ni Leo at Sherry bilang sound engineer sa Amerika at base sa mga naging pahayag ni Leo, 1 taong gulang pa lamang siya nung magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Sa panayam ng veteran actress na si Snooki Serna kay Leo na napapanood na sa YouTube channel nito, isa sa mga napag-usapan ay ang tungkol sa kanyang mga anak mula sa mga babaeng kanyang minahal. Nagpakita si Snooki ng ilang throwback photos kay Leo. Una na nga riyan ay ang litrato nila ng asawang si Gina Valenciano na kapatid ni Gary V, kasama ang kanilang panganay na anak na si Leslie Valenciano Martinez. Reaksyon ng aktor, quote-unquote, 1988 iyan dahil yan ang first baby namin ni Gina, si Leslie, who is the mother of my apo. Aniya, 36 years na silang nagsasama ni Gina bilang mag-asawa at biniyayaan ng 3 anak. Next na ipinakita ni Snooki ay ang litrato ni Leo na napapalibutan ng kanyang 6 na anak. Quote-unquote, ito yung family picture namin with my 6 kids. Say ng veteranong aktor, whenever they ask me, ilan ang anak mo? Ang sagot ko, 1, 2, 3, 2 sa una, 1 kay Sherry, 3 kay Gina. Maayos at maganda daw ang relasyon at turingan ng lahat ng mga anak nito ngang si Leo Martinez. Quote-unquote, up to now, they are seeing each other in the States. Sabi ni Snooki, mukhang super close raw lahat ng kanyang mga anak. Reaksyon naman dito ni Leo, quote-unquote, kasi when she was alive, Sherry and Gina were the best of friends. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Samantala, bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw na ito, muli nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Narinig po ninyo ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer kay Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa iba pang mga segmento para sa ating balitang pampalakasan at balitang negosyo, kay Erwin Peñano, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamagitan